Kumusta po kayo? Sana'y okay lang po tayo. Panibagong araw at panibagong video na naman po ang ibabahagi ko sa inyo. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin itong tsinelas or sleeper business. Ako po ay may tindang tsinelas at dito po sa tsinelas na ito ay humigit kumulang na po ako sa 6 na taon na nagtitinda po nito. At ngayon gusto ko pong ibahagi sa inyo kung paano po ang paraan ko o kung paano po ang diskarte ko sa pagtitinda ng tsinelas. Yan sa mga nagbabalak magtinda ng tsinelas at gustong magsimula sa mga panindang ito. Ang video po na ito ay para sa inyo. Ngunit bago po ako magsimula, baka hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe Jper TV at pindutin nyo yung bell button. Piliin nyo yung all para maging updated kayo sa mga negosyo tips na ina-upload ko na katulad nito. Okay mga kabayan, wag na po natin patagalin. Umpisahan na po natin. Paano nga ba ang diskarte ko sa pagtitinda ng mga tsinelas? Mga kabayan, meron po akong 5 tips sa inyo para sa pagtitinda po ng tsinelas. Ito po yung unang tip ko po sa inyo. Yan, okay, wag na po natin patagalin. Umpisahan na po natin. Ito po, ganito po yung diskarte ko po sa pagtitinda po ng tsinelas. Alam kong yung ibang nagtitinda ng tsinelas ay may kanya-kanyang diskarte sa pagtitinda po nito. Itong ibabahagi ko po sa inyo o itong i-share ko po sa inyo ay base lang po dito sa aking experience o dito sa aking paninda. Gumagamit po ako ng katulad po nito, screen, yung kulay white po na screen, yung ganito. At gumagamit din po ako ng hanger. Yan, katulad nyan. 2 klaseng hanger po yung ginagamit ko. Ito po yung isa. Yan. Ito po para po sa strap. At ito naman po ay para sa disipit na tsinelas. Ginagamitan ko rin po ng ganito, hook. Yan, para sa display po ng ating tsinelas. Yan, katulad po nito. Yan, katulad po nito. Yan, sample ko po sa inyo. Ganyan po yung display ng ating mga tsinelas. Yan. Tapos isasabit lang natin na ganito. Tapos ito naman po yung sipit. Ito. Yan. Ganito po yung diskarte natin. Yung ganitong hanger naman po yung ginagamit natin dito sa ganitong tsinelas. Ito pong pinapakita ko sa inyo na ito ay sample ko lang. Yung talagang mga display ko po ng tsinelas ay nandun sa labas. Puntahan po muna natin saglit para makita din po ninyo kung paano po ang diskarte ko sa paghanger o sa pag-display ng tsinelas. Ayan, ito na po yung mga display ng aking mga tsinelas, yung mga tinitinda kong tsinelas. Makikita po natin iba't ibang klase yung mga paninda kong tsinelas. Nandito ko po sa labas dinisplay yung aking mga panindang tsinelas para makita kagad ng mga customer natin at mga suki natin. Ito po yung pangalawang tips ko sa inyo. Pumili po tayo ng nauusong tsinelas. Yung trending po ang piliin natin. Yung madalas po natin na nakikita na sinusuot ng mga kalugar natin. Tapos nagtatanong sila dito sa tindahan natin kung meron ba noon, meron ganito. Yun po yung piliin natin tsinelas. Yung maganda sa paningin nila, yung nauuso para mabilis po mabenta ang ating mga tsinelas. Naalala ko nga nitong Christmas tsaka New Year, nag-uso itong tinatawag na Crocs. Talaga naman napakabenta sa akin. Halos laging pabalik-balik ako dun sa supplier ko ng mga tsinelas. Itong Crocs talaga napakabenta nito. Talagang pag nag-uso talaga at nagustuhan ng mga customer, ayun po ang ibigay natin sa kanila para mabilis po mabenta yung ating mga tsinelas. Mabilis ang kita natin. Ito po yung pangatlong tip natin. Gandahan po natin ang display yung ating mga tsinelas. I-organize po natin yung mga tsinelas. Kumbaga, yung malaking size sa likod hanggang sa pababa po yung size. Dahil ang size po ng tsinelas 45, 44, 43, 42, 41, 40 hanggang sa pababa po yan. I-organize po natin para komportable pong mamili yung mga customer natin. Mabilis po silang makapili kung anong gusto nilang tsinelas para balik-balikan po tayo ng mga customer at tiyak na magiging suki natin ito pagka maganda ang display natin at naka-organize po yung mga tsinelas nating mga paninda. Sigurado babalik-balikan po tayo ng customer. Yan, ito po yung pang-apat na tip natin. Tungkol naman ito sa presyo ng ating mga tsinelas.
murahan lang po natin yung benta natin sa ating mga tsinelas. I-adjust po natin yung presyo natin para makapag-discount po tayo sa mga customer, dahil pag nag-discount po tayo sa ating mga customer o sa ating mga suki, ay malaking bagay po sa kanila ito. Pag nakakuha po sila ng kaunting discount sa atin, ay babalik-balikan po talaga tayo ng ating mga customer, ng ating mga suki, dahil yung discount po na yon, kahit maliit lang, ay napakalaking bagay na po sa kanila nun. Kaya ugaliin po natin na murahan lang yung ating mga tinitinda at mag-discount po tayo. Yan ang gawin po natin. Mag-canvas po tayo ng murang tsinelas, murang supplier ng tsinelas, at para mura din po nating maibenta dito po sa lugar natin o dito sa tindahan natin. Yan, ito po yung panglimang tips ko sa inyo. Para po sa akin, itong tips ko na ito po yung pinakang importante dito sa part ng aking video na isinishare sa inyo. Ang isang bundle po ng tsinelas ay naglalaman ng 6 na piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pieces po yan. Yan, dito po sa 6 pieces na ito, hindi po natin may iwasan na may matitirang 2 o 1. Dahil kadalasan iiwan po yung size 44 saka size 45. Tirahan po ito ng mga 2 piraso. Ano po ang ginagawa ko doon pag may natitira po tayong tsinelas o yung wala ng kasamang size? Ayan, ganito po yung discarding ginagawa ko pagka broken size na or wala na siyang mga kasamang size. Ang ginagawa ko, sinisale ko yan. Ganito. Yan. Pag pa isa-isa na, ang benta ko na lang doon ay yung puhunan ko na lang. Halimbawa, ang puhunan ko 100 ko na rin lang binibenta. Okay lang yon kahit wala na tayong tubo, dahil yung naunang 4 naman na piraso, natubuan na natin yon, goods na yon. Yan, may kita na tayo doon. Kaya ang ginagawa ko, sinisale ko na, kaya mabilis pa rin yun mabenta dahil mura natin ibinibenta yon. Yan yung diskarte natin para mabilis mabenta yung tsinelas natin kahit wala na silang pagpipilian. Si-sale natin yon, kahit puhunan na lang yung ibenta natin, at least yung mga kasama niyang 4, tumubo na tayo doon, kumita na tayo doon. Okay? Ayun lang po ang may i-share ko sa inyo tungkol po dito sa mga paninda ko ng mga tsinelas. At kung meron po kayong tanong, comment lang po kayo dyan sa baba at sasagutin po natin yung mga katanungan po ninyo. At sa may mga gustong idagdag pa po dito sa video ko na ito tungkol po dito sa tips natin kung paano po ang pagtinda ng tsinelas, yan, message lang po kayo para magkaroon din po ng idea yung mga kababayan natin na gustong magsimula sa mga panindang tsinelas o gustong magtinda ng panindang tsinelas. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo yung aking video, huwag mo sana kalimutang i-subscribe J4 TV at pindutin mo yung bell button. Piliin mo yung all para maging updated ka sa mga negosyo tips na ina-upload ko. Yan lang po at maraming salamat. Kita po ulit tayo sa susunod nating video.